Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 16 na opisyal ng Kalayaan, Palawan pinagbabawalan na makapasok sa China. 21 priority measures ng 20th Congress inaprubahan ni PBBM. Target na maipasa bago ang Hunyo. Dating House Speaker Jose de Venecia pumanaw na sa edad na 89. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinagbabawalan ng makapasok sa China kabilang ang Hong Kong at Macau ang 16 na opisyal ng Municipality of Kalayaan, Palawan. Ito ay bilang tugon sa pagdedeklara ng persona non grata ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na ang mga individual na sangkot sa mga resolusyong inilabas noong 2023 at 2026 ay hindi pinapahintulutang pumasok sa China alinsunod sa Principle of Reciprocity. Kabilang dito ang alkalde, bise-alkalde at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Noong Enero 27, inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan ang resolusyong iniakda ni Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida na nagdedeklara kay Ambassador Jing bilang persona non grata bilang pagkondena sa umano'y paglabag nito sa protocol at pambabastos sa mga opisyal ng Pilipinas. Ayon kay Albaida, ito ang paraan para ipakita ang commitment ng kanilang bayan sa pagprotekta sa territorial integrity ng bansa. 21 priority measures ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 3rd Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress kahapon Pebrero 10. Layunin ng mga panukalang ito na pagaanin ang pasanin ng mamamayan at higit na palakasin ang proteksyon, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad na panukala ang travel tax abolition, expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act of 2026, mga hakbang laban sa fake news at digital disinformation at ang BARM elections upang matiyak ang mas maayos at katiwa-tiwalang proseso ng halala. Target na maipasa ang mga prioridad na panukala bago sumabit ang Hunyo. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpasa ng Anti-Political Dynasty Law, gayon din ang pagsusulong ng Kadena Act, Independent People's Commission Act at Party List System Reform Act bilang bahagi ng mas malawak na reforma upang ayusin ang sistema ng pamahalaan at matiyak na mas naririnig ang tinig ng mamamaya. Pumanaw na si dating House Speaker Jose de Venecia Jr. sa edad na 89 ayon sa anunsyo ng kanyang pamilya. Sa isang statement, kinilala ni Pangasinan 4th District Representative Gina de Venecia ang naging kontribusyon ng kanyang yumaong asawa sa higit 6 na dekada nitong serbisyo publiko bilang mambabatas, manunulat, diplomat at tagapagsulong ng kapayapaan. Tubong Dagupan, Pangasinan, si De Venecia o mas kilala bilang Manong Joe ay nagsilbi bilang speaker ng Kamara sa loob ng kabuoang 13 taon, kabilang ang mga termino mula 1992 hanggang 1998 at mula 2001 hanggang 2008. Isa siyang haligi ng partidong Lakas CMD at kinilala bilang pangunahing tagapagtaguyod ng Dollar Remittance Program. Bilang pakikiramay, naka-half-mast na ang watawat sa House of Representatives simula kahapon at nag-alay ng sandaling katahimikan sa plenaryo para mag-alay ng panalangin sa dating leader ng Kamara. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.